Sa isang bahagi naman po ng Quezon City, hanggang baywang na po ang baha. Napilitan na nga hong sumakay ng bangka o kaya lumusong na sa baha ang ilan para makapasok lamang sa trabaho. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, bahagyang tumila ang ulan ngayon, no? Pero mula kagabi ay tuloy-tuloy ang ulan dito dahilan para bahain nga etong Gumamela Street dito sa may Roas District sa Quezon City. Hanggang ngayon, hanggang bewang pa rin ang taas ng baha dito sa sabing lugar, no? Pero ayon sa mga taga rito, kagabi pa lang ay nagbaha na rito bunsod ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan at ang pinakamataas nga sa Magdamag ay marahil kaninang alas 5 ng umaga kung kailan tumaas hanggang leeg daw ang baha sa naturang lugar. Dahilan para yung mga magulang dito, bagamat hindi pa sinususpindi ang klase kanina, ay nagpasyang wag na papasukin ang kanilang mga anak. Yun nga lang kanina, Connie, inabutan natin na ilang mga bata dito nagtatampisaw pa sa baha. Ayon kasi sa mga ilang taga rito, etong bewang na taas sa baha, normal na ro ito pag malakas ang ulan dito sa kanilang lugar. Kaya yung mga taga rito, no choice kundi manatili sa kanilang bahay o kaya sumakay dyan sa mga bangkang yan na pinoprovide ng barangay para makalabas. Yung iba naman na kailangan pumasok sa kanilang trabaho, nakita natin na pilitan na lamang lumusong sa baha. Sa mga sandali ito, Connie, ay nananatili naka-red alert ang barangay para kung sakasakaling tumaas pa raw ang tubig baha sa kanilang lugar, ay ililikas ang mga residente nito. Connie? Yes, Oscar, ilang pamilya ba yung mga naapektuhan itong hanggang baywang na baha na yan? Yes, Connie, pagpatumanin mo, no, sa mga sandali ito ay wala pa tayo ng detalye na yan. Pero bagamat marami-rami ang komunidad na ito, no, at alam naman natin na pag ganitong mga malakas ang ulan, talagang sila yung unang mga nabiperwisyo ng pagbaha. Ang kagandaan naman nito, Connie, masasabing kahit papaano, handa yung mga residente dito. Medyo alam nila kung kailan kinakailangan lumikas at ayon nga sa mga taga-barangay, hindi naman na ganun katigasan yung ulo ng mga residente dito dahil alam na rin nila yung mga peligrong idinulot ng pagtaas ng baha. Particularly, yung Ondoy, Connie, yung pinakamataas na naitala rito, ng pagtaas ng baha na talagang naperwisyo ng gusto yung mga residente. Ayon sa mga barangay, kung kinakailangan ilikas, kumpiyansa sila na hindi naman daw sila mahihirapan na ipalikas yung mga residente, Connie. Yes, Oscar, dun sa video mo, nakikita natin maraming mga batang naglalaro dyan sa tubig baha. Despite the fact na hindi nga kinansela ng lokal na pamahalaan ng Quezon City itong klase. So ano ito, mga panghapon ba ito na or hindi na lang pinapasok ng kanilang mga magulang dahil nga sa tindi ng baha sa kanilang lugar? Yes, Connie, ayon sa ilang mga magulang, no, nakausap natin, nung tumaas nga yung baha hanggang leeg, mga bandang 5 AM na yan, bagamat wala pang desisyon ang Quezon City government na isuspindi ang klase, minabuti nila na wag nang papasukin yung kanilang mga anak, no? Bandang 5 AM yan, may kataasan talaga yung baha. So, kahit wala pang announcement, nagpasya na sila, Connie, na wag na papasukin etong mga bata. Yun nga lang, nung medyo bumaba, eto nga sinasabi nilang kung tutuusin, normal pa. Pag ganito malakas sa ulan, hanggang bewang na tubig baha. Eto marahil itong mga bata dito, dahil nga daw normal yung taas, siguro iniismo lang itong bahang to, kaya yun, nagagawa pang magtampisaw. Pero, Connie, sa observation natin, hindi kagandahan yung kulay ng tubig, no? Kaya hanggat maaari, siguro patulong tayo sa barangay sa pagpapaalala sa mga batang ito na hindi ligtas na magtampisaw sa bahang yan dahil hindi naman talaga malinis ang tubig na yan, Connie. Oo, dapat hanapin yung mga magulang niya, no? Pinapayagan nila yung mga anak nila. Pero I'm sure ito kasi parang normal na nga, sabi mo sa kanila, Oscar. So wala namang nakikita tayo na posibilidad na mas stranded pa, Oscar. Kasi nakita rin natin na mukhang handa, may mga bangka na sila dyan, may mga lubid. Yes, Connie, may mga provided namang mga bangka yung barangay para sa mga kinakailangan lumabas para mamili or pumasok sa mga trabaho nila, no. Bagamat gaya na sabi natin na natili naka-red alert yung barangay, no. Ito yung kung sakasakaling papasukin na talaga ng gusto yung mga kaloob-looban ng kanilang mga bahay, no. At kakailanganin talagang ilikas etong mga residente. So far kasi sa pagkakalam natin, majority ng lugar, ito lang namang kalsada pa lang ang binabaha. Yung may mga mangilan-ngilan sigurong ilang bahay na pinasok, pero hindi pa naman yung talaga to the point, Connie, na kinakailangan na talaga silang ilikas, Connie. Oscar, yung reaksyon lamang ng ilang mga magulang, kasi alam natin na discretion na ng ilan sa mga magulang dyan sa lugar na yan na wag nang papasukin yung kanilang mga anak dahil nga sa baha. Pero marami din tayo naririnig na ilan din ang mga nagrereklamo, no? Bakit pinanindigan ng LGU
nitong Quezon City na dun sa mga pampublikong paaralan at least no, ay papasukin pa rin despite the fact na marami na ngayon na mga lugar sa Quezon City ang baha. Oscar, may mga nakuha ka bang reaksyon ng mga magulang dyan? May ilan tayong mga nakausap na inano, Connie. Hindi may pagkakaila naman talaga na nailabas nila yung kanilang inis dun sa sinasabi nilang late o hindi pagdeklara ng suspensyon sa kabila nung hindi mo sila masisisi, Connie. Dito sila nakatira sa Gumamela Street. Pag bumuhos ang malakas na ulan dito, gaya na sabi ko kanina, alas 5 ng madaling araw, umaabot hanggang leeg ang baha dito. Hanggang kataas na yung baha. Sila, syempre, umaasa sila sa pamahalaan na magbigay ng direktiba o announcement na wala ng pasok. Siguro marahil ang kinainis nila, no? Hinintay nila ng hinintay ito at ayon nga sa kanila, wala man lang announcement. Pero yun nga, kalauna, nagpasya sila na wag na lang papasukin yung anak nila. Siguro yung Connie, sinasabi kasi nila yung parang inihintay nila lagi yung yung abiso ng pamahalaan sa kung ano ang gagawin. Particular kung papasukin ba nila yung anak nila o hindi. Dahil ayaw naman nila maging absent yung kanilang mga anak. Pero sa pagkakataong ito, Connie, given the circumstances na pilitan silang magdesisyon kahit na wala pang announcement at naging pasya nga nila, wag nang papasukin ang kanilang mga anak, Connie. Oo, pinanindigan hanggang ngayon eh. Kawawa yung mga pumasok na mga estudyante dito sa Quezon City. Maraming salamat, Oscar Oida.